Simulan natin kung ano ang passive income. Ayon sa Investopedia, ang passive income ay ang kita na hindi nangangailangan ng aktibong pagtatrabaho araw-araw matapos ang unang setup nito. Kung sa tradisyonal na trabaho ay kinakailangan mo maglaan ng oras para kumita, sa passive income naman ay maaari kang kumita kahit natutulog ka. Ito ang klase ng income na galing sa isang sistema na patuloy na gumagana kahit minimal effort lang ang binibigay mo dito. Ang ganitong uri ng kita ay mahalaga lalo na kung gusto mo magkaroon ng financial security at flexibility sa buhay. Tandaan mo rin na ang passive income ay hindi nangangahulugan ng pagiging tamad o hindi pagtatrabaho. Sa halip, ito ay isang strategic na paraan para kumita ng pera o ang pera ang magtrabaho para sa iyo. Kaya mahalaga maintindihan mo na ang kahit passive income ay nangangailangan din ng oras, effort at kaunting kapital para simulan. Ang passive income kasi ay hindi naman talaga totally passive dahil nangangailangan mo pa rin i-check at i-monitor ang sistema na ginawa mo na gumagana ito ng maayos. Ang mga passive income streams ay nangangailangan pa rin ng regular na maintenance, updates at paminsan-minsang pag-aalaga upang mapanatili ang kanilang effectivity. So naintindihan mo na ba kung ano ang passive income? Kaya sa video na ito, narito ang ilang passive income ideas na pwede mong simulan. At tandaan lamang na ang ilang passive income ideas dito ay kailangan ng kapital. So malinaw na ba ang lahat? Tara, simulan na natin. Una, vending machines. Ang vending machines ay isa sa mga fastest growing industry ngayon dahil na rin sa dali ng pag-import nito galing China. Sa tulong ng mga vending machine, maaari ka na magbenta ng snacks, tubig, yelo o kahit anong bagay pa ang nasa isip mo. At ang maganda pa dito ay di mo na kailangan na ikaw mismo ang magbenta dahil machine na ang bahala dito. Meron pa ang vending machine na naglilinis ng helmet. Basta ilagay mo lang ito sa strategic na lokasyon tulad ng mga schools, offices o bus terminal o kaya naman mag-rent ka na maliit na space sa loob ng supermarket o sa harap ng sari-sari store. Kapag na-setup mo na ang vending machine mo, importante ang consistent na maintenance nito at ang replenishment ng mga products kung kinakailangan. Although sa simula ay may kalakihan na kailangan mong initial investment para makabili ng isang machine at mag-stock ng mga products, ang return naman nito ay magiging steady lalo na kung nasa tamang lokasyon ang machine mo. Ang pangalawa, automated dropshipping business. Ang dropshipping ay isang uri ng online business model kung saan makakabenta ka ng mga produkto nang hindi mo kailangang mag-stock ng inventory. Kasi kapag may umorder sa'yo, ang supplier na mismo ang magpapadala ng item sa customer. Sa Pilipinas, ang Dropify at Bilisbenta ang mga local dropshipping platforms na nagbibigay ng full automation services para sa mga Shopee, TikTok at Lazada sellers. Hindi mo na kailangan mag-alala ng inventory management at shipping dahil sila na rin ang bahala dito. Kailangan mo na lang ay mag-focus sa marketing at customer engagement upang mapalago ang negosyo mo. Ang pangatlo, high interest savings account sa digital banks. Ang mga digital banks tulad ng Maya at Own Bank ay nag-aalok ng mataas na interest rates para sa kanilang time deposit at savings account. Halimbawa, maaaring umabot ng hanggang 6% ang annual interest na mas mataas kumpara sa mga traditional na bangko. Ang high interest savings account ay perfect din para sa mga emergency fund at short-term goals. Bukod sa mataas na interest rates, ay madalas wala itong minimum balance requirement. Para ma-maximize ang savings account na ito, gamitin mo ito para sa iyong emergency fund para tumubo ang pera mo habang nakareserba para sa mga hindi inaasahang gastos. By the way, may link ako sa Maya sa description ng video na ito na pwede niyong i-click kung plano niyong mag-open ng account dito. Isa pang tip ay palaging siguraduhing ligtas at regulated ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang digital bank na pipiliin mo. Mag-ingat din sa mga scammer at yung mga tatawag sa iyo na hihingi ng OTP o ng one-time password. Ang pang-apat, rental properties. Ang rental properties ay isa sa mga subok at effective na paraan para magkaroon ng steady passive income. Maaari ka magpaupa ng bahay, apartment, storage room o kahit maliit na commercial space. Kahit nga mga parking space ay pwede mo na ring parentahan. Ang demand para sa mga rental properties ay palagi mataas, lalo na kung nasa city o malapit sa eskwelahan ang property mo. Kahit na malaki ang kailangan mong initial investment, ang kita mula sa mga renta ay maaaring maging tuloy-tuloy na source ng income mo. Basta keep in mind na mahalaga ring i-maintain mo ang property mo na maging malinis at maayos para naman maging kaaya-aya sa iyong mga tenants. Huwag mo din kalimutan magbayad ng mga necessary tax para maiwasan ang problema sa hinaharap.
Ang panglima, dividend stocks. Ang pagbili ng stocks mula sa mga kumpanya na nagbibigay ng regular na dividends ay isang magandang uri rin ng passive income. Although may risk na kasama ito, maaari ka naman magkaroon ng steady income galing sa mga kumpanya may magandang track record sa pamamagitan ng pagbibigay ng dividends. Ang dividend stocks ay karaniwang ibinibigay ng malalaking kumpanya tulad ng mga utility companies o yung mga established corporation. Pumili ka ng mga matatag na kumpanya tulad ng San Miguel, Jollibee, Meralco at marami pang iba. Kapag ikaw ay may mga share sa isang company at kumita ang company na ito, pwede nilang i-share ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagbibigay ng dividends. Basta mahalaga mag-research muna bago mag-invest upang maiwasan ang mga kumpanya may pabago-bago ng performance. Ang pang-anim, Pag-ibig MP2 Savings Program. Ang isa sa pinakasimple at siguradong paraan para makapag-ipon ng pera at kumita ng interes ay ang Pag-ibig MP2 Savings Program. Sa halip na stagnant ang iyong pera, tumutubo ito na hindi bababa ng 7% sa paglipas ng panahon. Ang MP2 Savings Program ay nagbibigay ng mas mataas na interest rate kumpara sa mga karaniwang savings account. Ang MP2 program ay para sa mga miyembro ng Pag-ibig na nais magkaroon ng karagdagang savings na kumikita ng mataas na dividend rate. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan ng malaking halaga para makapagsimula at kahit maghulog ka lang ng maliit na halaga. Actually, makakapagsimula ka sa Pag-ibig MP2 Savings Program sa halagang 500 pesos per month. Bukod dito, tax-free ang dividends na matatanggap mo. Yun nga lang ang downside nito ay kailangan mong tapusin ang maturity cycle o maaari mo lang kunin ang pera mo pagkalipas ng 5 taon. Ang pangpito, silent partner sa negosyo. Kung may pera ka at gusto mo magsimula ng isang negosyo pero ayaw mo ang hands-on sa trabaho, bakit di mo na lang subukan maging isang silent partner sa isang negosyo? Bilang silent partner, magbibigay ka ng kapital sa negosyo kapalit ng porsyento ng kumpanya at ang kita nito. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangang makialam sa araw-araw na operasyon ng negosyo dahil ang mga active partners mo na ang bahala dito. Basta pumili ka lang ng negosyo na may malinaw at realistic na business plan upang masiguro mo ang tagumpay ng investment mo. Ang ganitong setup ay magandang oportunidad kung may tiwala ka sa taong nagpapatakbo ng negosyo at sa produktong binebenta nila. Basta siguraduhin mo lang na may malinaw na kasunduan at kontrata bago mag-invest upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang pangwalo, content creator o vlogger. Isa sa pinakasikat na paraan ng passive income ay ang paggawa ng mga videos at pag-upload nito sa mga social media platform. At kapag lumaki na at na-monetize na ang iyong channel, maaari ka na kumita mula sa mga ads, sponsored content at affiliate marketing. Ang content na gagawin mo ay maaaring tungkol sa pagluluto, tech reviews o kahit sa personal blogs mo. Ang maganda pa dito kapag evergreen ang content mo o yung mga content na madalas hanapin ng mga tao like educational, tutorial o mga tips, patuloy pa rin itong kikita para sa iyo. Ang ganitong uri ng passive income ay hindi lang tungkol sa kita sa paggawa ng content, kundi pati na rin ito sa pagkakaroon ng platform para ma-share ang iyong mga kaalaman at experience. Kung may passion ka sa storytelling o pagtuturo, maaari kang maging matagumpay na content creator. Basta maglaan ka lang ng oras sa paggawa ng quality content para mas marami ang manood sa iyo. Tandaan na hindi mo kaya magtrabaho habang buhay o ilaan ang oras mo kapalit ng pera. Ang pagkakaroon ng passive income ay importante para kumita ka pa rin kahit sa panahon na hindi mo na kaya magtrabaho o madagdagan ng kita mo habang may freedom ka na mag-focus sa mga bagay na gusto mo. Although nangangailangan nito ng oras, effort at kapital sa simula, sulit naman ang returns nito kapag na-setup mo na ito ng maayos. Keep in mind na hindi lahat ng passive income ideas na sinabi ko ay swak para sa iyo. Tingnan mo kung ano ang swak sa interes mo at sa kapasidad mo. Ikaw ba, ano sa tingin mo ang pinakamagandang passive income idea ang para sa iyo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.